Mayo, ang pinag-uusapan po natin, love the Lord your God with all your soul. Mahalin ng Diyos ang buong kaluluwa. At ang pinaka-theme po this week is, ang nagmamahal kay Jesus ay tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Hirapan na kasi reading glass natin. So, sa totoo lang po, nung sino nakakatanda ng message natin last Sunday? He talks about ayun, nilipad na ng hangin. Kaya dapat nag-detect note tayo. It's talk about repentance. Pagsisisi. So, in line with that, ano yung magiging implikasyon ng pagsisisi? Ano ang magiging, in line with that, ano ang magiging result ng repentance? It is a changed life. Amen ba? Amen ba? Tapos namin sa uwihan na. Naintindihan na natin. So, totoo po. And we will cite a person, katulad ni Zaccheo, paano na dumaan yung proseso ng pagbabago sa kanya. Ano yung mga naging paraan ng Diyos na maaaring inilagay ng Diyos kay Zaccheo para maging process of his trail to change. Kaya ang title ko dyan, Radically Change. Tayo ba ay na-radical change na ng Panginoon? Pag sinabing radical, yung bigla-biglaan nagbago, nag-PPM, isang kapatiran. Ang galing, nagsishare siya ng Word of God sa mga kaibigan niya. Kaya lang nalulungkot siya kasi sabi ng mga kaibigan daw niya, maliit lang naman nagagawa kong kasalanan. Kaya tinanong niya ako, Pastor, sa Bible ba, sinabi ba doon, for the wages of sin is death? Yung bang sin doon ay malaki o maliit na kasalanan? Sabi ko, ang kasalanan is kasalanan. Sa mata ng Diyos, ito ay filthy o marumi. Hindi sinasabi ng Panginoon na malaki o maliit siya. Meron tayong tinatawag na minanang sala, na na-adapt natin, minana natin, kaya tayo nagkaroon ng sinful nature by the sin of Adam. And then meron tayong tinatawag na moral sin. The moment na nagkaroon ka na ng wisyo of knowledge of good and evil, pag ginagawa mo ang masama, nagkakasala ka. Kung hindi mo ginagawa ang mabuti, nagkakasala ka. So lahat makasalanan. Ganun yon. Kaya kahit sabihin nilang maliit ang kasalanan nila, ang kabayan pa rin yan ay kamatayan. Pero ang importante, sabi ko doon sa kasunod na verse, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Sabi ko, yun yung bigyan mo ng diin sa Kanya. Binigyan ko na yun diin, yung love ng Diyos, na kahit sa tingin natin wala, kaya ang hirap talaga magbago ang tao, na tingin niya sa sarili, hindi siya nakakagawa ng kasalanan. But radically changed, nakita niya yung diferensya ng kanyang sarili nung mamit niya ang Panginoong Hesukristo. And this is what happened to Zaccheo. So makikita natin sa passage natin, si Zaccheo, sabi ng mga Ilocano, basit na tao. Basit na tao, maliit na tao. Makikita natin dyan, actually, didescribe naman talaga ng Bible dyan, no? Siya ay napakapandak. Ini-imagine ko lang, okay na sana yung pandak Pero kulang na lang sabihin unano. No? Kulang sabihin na lang, nagdidescribe, unano siya. Tapos, ang mga Hudyo, lalaki ng tao ng mga yan, mga karamihan ng mga Hudyo, malalaki. So, sabi ni Zaccheo, paano kaya ako, Pero what happened to him, that, yung road na dinaanan niya, papunta sa pagbabago, sa tinatawag na radical change. Yan po yung pag-uusapan natin. Baka yan din yung nilalakaran natin, o baka hindi pa yan yung nilalakaran natin. Dapat dyan tayo dumaan. No? Sa dinaanan ni Zaccheo. Then, when he met Jesus, nagkaroon ng radical change. So, tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito and we ask the Holy Spirit kung paano po ninyo dinil si Zaccheo para magkaroon ng change of mind and change of purpose and change of priorities sa buhay, change ng pagtingin niya sa kayamanan, pagtingin niya sa mga bagay na tinatangkilik niya, lahat na bago. I ask the Holy Spirit, Lord God, na makita din po namin ang nakita ni Zaccheo sa inyo. At paano po yung proseso, hayaan niyo po maunawaan namin.
at ipaunawa nyo na baka ang prosesong ito'y kailangan namin daanan o kung dinadaanan namin, salamat Panginoon. Purihin po kayo. Paking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makikita natin si Zaccheo na binago ng Panginoon, talagang parang ang grabe yung hindi mo may explain kasi wala namang binanggit diyan kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Ang sabi lang ng Panginoong Jesus, magmadali ka at gusto kong tumuloy sa bahay mo. Sabi niya, kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Purposely, no, Panginoon? So, what that happened nung nasa bahay na sila? Pero before it happened, may nangyayari na kay Zaccheo bago pa sila mag-meet ni Jesus. At sana yun din ang nangyayari sa atin. Before we meet Jesus, meron nang nangyayari. And we are ready for that. So, si Zaccheo, tawag sa kanya tax collector, no? At sa pananaw po ng mga Hudyo, ang isang tax collector, napakasamang tao. Kaya nga binanggit dyan, sa lahat ng nakakita, nagbulong-bulungan sila. Sa verse 7, nakikituloy siya sa isang makasalanan. So, ibig sabihin, ang image ng isang tax collector para sa mga Hudyo ay masamang tao. So, judge na agad siya na hindi siya dapat magkaroon ng association kay Jesus. Kasi prophet siya. Hindi siya dapat makipagkaroon ng kaugnayan. O si Jesus, even more Jesus, hindi dapat siya makipag-ugnayan kay sa taong ito kasi makasalanan itong taong to. Alam niya sana yan. Ganun ang thinking ng mga tao. Pero wag natin silang pansinin. Sinasabi din niya ng mga tao sa atin minsan, hindi ka na magbabago. Ang pansinin natin, paano yung prosesong ginawa ng pagbabago ng Diyos kay Zaccheo. And ito yung change. Ito yung the way to change. He wanted to see and know Jesus. Nagkaroon siya ng interest kay Jesus. Tanda natin, pag tayo walang interest sa Panginoon, hindi tayo mag-grow spiritually. At hindi tayo magbabago. So nagkaroon siya ng interest kasi marami na siya nababalitaan tungkol sa Panginoong Jesus. No? Doon sa area nila, sa lugar nila, marami na nagkukwentuhan. Itong Jesus na to, nagpapagaling ng may sakit niya, bumuhay yan ng patay. Nagpakain niya ng 5,000, etc. Lahat, ang dami na nakarating sa kanya. Saan niya naririnig yon? Marahil, habang siya inaandoon sa sa harapan ng kanyang box, ng tax collection box. Kaupo siya doon. May papasok sa templo, nagkukwentuhan. Nagkakaroon siya ng hearing about that. So, nagkakaroon siya ng curiosity who Jesus was. Nagkakaroon unti-unti sa pamamagitan ng naririnig niya ng mga testimony ng mga tao, nagkakaroon siya ng interest sa Panginoong Jesus. Kaya nung malaman niya na pupunta sa Jericho, talagang iniwan niya yung kanyang at naghanap siya ng paraan para makita. So, nagkaroon siya sa puso niya ng desire to see and know who Jesus was. That is the first map, unang mapa ng pagbabago. Magkaroon tayo ng interest sa Panginoon. Hello? Meron ba tayong desire na makilala ang Panginoon? Then that is yan yung unang proseso. Kasi pag wala tayong desire na makilala ang Panginoon, kahit 10 taong ka na sa church, hindi makikita ang pagbabago sa iyo. Kahit abutin ka, dito ka na mag-senior citizen sa Hosana, hindi makikita ang pagbabago kapag wala kang interest sa Panginoong Jesucristo. That is my prayer. Lord, made me aligned with you. Made me synchronized with you. Kasi kapag synchronized, kung ano yung kinikilos mo, yun ang dapat maging kilos ko. Kung ano yung iniisip mo, yun dapat maging isip ko. Yun ang prayer ko. Sana yung naging prayer din natin lahat. Kahapon yun ang pinag-usapan namin. Synchronized with the Father, with the Son, and the Holy Spirit so that we be able to do the right thing, to do the work of God. Hindi yung naubos na yung panahon natin sa ginagawa natin, tapos at the end of the day, walang product kasi hindi naman pala yung pinagagawa ng Panginoon. Di ba? So, ito na yung unang daan sa pagbabago. So, narinig niya sa mga tao, nagbabayad ng tax, mga testimony, nakareceive ng miracles of Jesus, probably receive pwede rin daw na si Zaccheo ay nakakain nung tinapay na pinadami ng Panginoong Jesucristo. Kasi
baka isa siya sa mga crowd. That is only an assumption, no? Pero that is, hindi lang assumption, probability kung bakit siya nagkaroon ng knowledge about Jesus, kung bakit nagkaroon siya ng interest. Then, ano pa? He wrote an interest in the heart of Zacchaeus to see Jesus. In his curiosity, led him to radical change. Wow! Yung pagkakaroon niya ng curiosity, yung pagkakaroon niya ng balita tungkol sa ginagawa ng Panginoon, yun ang naghatid sa kanya sa isang radikal na pagbabago. So hanggat hindi nabubuo sa puso natin, Lord, I want to know you more, hindi tayo lalakad sa daan ng transformation. It is the same prayer of Paul in Philippians chapter 3 verse 10. I want to know Christ and the power of His resurrection, becoming like Him in His death. Grabe yung I want to know Christ. Hindi lang siya I need, kundi gusto ko talagang makilala siya. More than need ang kailangan niya, more than need, kasi lahat tayo need, kailangan talaga natin ng Panginoon, but we must desire to know Jesus more. Paano natin mangyayari yun? Let's hear the news about Jesus. Let's read the scripture. Let's read what He did in the people of old. And the Holy Spirit will help us to understand who Jesus is. Yun yung nangyari kay Zacchaeus. At naghatid sa kanya ng pagbabago. Now, ito yung kasunod. He rises above his obstacle of knowing Jesus. First, yung tingin ng mga tao sa kanya. Uy, wala ka ng pagkakataong magbago. Isa kang masamang tao. Di ba sometimes, nakakarinig tayo, uy, church ka ng church, masamang tao ka naman. Wala kang pag-asa magbago. Yun ang tingin ng mga tao sa kanya. Yun ang unang obstacle. Minsan sabihin natin, ganun tingin sa akin, di panindigan ko na. Wag. Hindi pinanindigan yun ni Zacchaeus. Ang pinanindigan niya, I want to know Jesus. I want to see Jesus. Yun ang hinawakan niya. Hindi yung judgment ng mga tao sa kanya. Yes, probably, masama ang tingin niya sa sarili niya. Yes, probably, masama ang tingin ng marami sa kanya. But when he heard about Jesus, unti-unti, nababago yung puso niya. Nakita niyo yung transition na ginagawa ng Lord before he met him? Na andoon na yung initial. Kaya nga, faith comes from hearing. Di ba? So dahil sa pagkapakinig niya sa Panginoon, probably na-experience some miracles, nagkakaroon na nabubuo sa puso niya. And he was treated as a traitor in his nation. Una, publikan, napakasamang tao. Pangalawa, traitor, kasi naglilingkod siya sa Roman government na nagpapahirap sa kanila. Hindi ba? Parang sa tingin natin noong panahon ng Hapon, mga makapili na may saklob na bayong na may butas. Tapos kasama mga sundalong Hapon, hindi naman ako naando sa panahon na yun. Napanood ko lang sa mga movie ha. Baka akala nyo, nung panahon pa ako ng Hapon nabubuhay. Tapos tuturo niyang ganyan. Iyan, sa dadakipin na. Kaya ang daming namatay ng mga Pilipino sa kamay ng kapwa Pilipino. Ganun ang tingin nila kay Zacchaeus. Pinahihirapan na nga kami ng gobyerno nitong mga Roman na to. Pahihirapan mo pa kami bilang Hudyo. Bakit? Dinadagdagan niya ang tax. Ginagawa niyang dalawa. Ganun ang kalakaran nila sa taxation eh. Ang isa sa gobyerno ng ang isa sa kanya. Kaya dalawa yung butas noon. Yung box nila, dalawa. Kunyari, para sa templo yung isa. Ang kay Cesar, para kay Cesar. Ang sa kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanya. Sa kanila, sa lahat ng tax collector. Kay Matthew, hindi naman kay Matthew na naandito. Mabait na si Matthew. Galit na galit. Sa lahat ng mga tax collector, tingin nila napakasama. Traidor. Kasi naglilingkod sila sa gobyerno sumakop sa kanila. At pangatlo, extortionist. Ibig sabihin, sinasamantala niya ang kanyang authority para kunan ang mga tao. Ganyan ang tingin. Yan yung obstacle sa kanyang buhay bago siya makalapit sa Panginoon. Right? Pangalawa,
Ayan, dinescribe ko na yung mga publican. Sabi rito, publicans were not a particular popular occupation in biblical time because they were excluded in the society. Tinalayuan sila ng mga tao. Tapos mga traitor, yan, nagtatrabaho sa Roman government, extortionist, ninanakawan niya yung mga ano. And then, ano pa? Because he was despised, ipagtutulakan siya palayo. Oy! Huwag kang lumapit dito. Wala kang karapatan. Instead na papasukin sa kayo dahil maliit na aawa, binabampa nila palayo. Babanggain pa ng papalayo. Wala kang karapatan makita sa Jesus. Sama kang tao. Alam niyo po ba nararanasan ng mga marami yan na gustong lumapit sa Panginoon? Tapos may mga maririnig sila, masama kang tao, wala kang pagbabago, wala kang pagkakataong magbago. But he rise above that obstacle. Gumawa siya ng paraan para makita si Jesus. Physically, isa pa rin sa obstacle sa kanya, yung kanyang physical appearance. Di ba? Siya po ay kulang na lang ay tawaging unano. Napakapandak. Grabe naman description ni Lucas. Napakapandak. So, dahil siya ang tingin niya makasalanan, wala siyang room for change. Another obstacle ito, obstacle to change. Ito yung obstacle to change para kay Zaccheo. Yung tingin ng tao. Pangalawa, he was a wealthy person. Bakit kaya kakaunti lang talaga ang pumupunta sa church na talaga sinasabi nating mayaman? Meron naman mga churches na mega churches, andoon din, mga millionaire din sila andoon. Sana meron dito sa Hosanna. Pero alam ko naman millionaire tayo sa love ng Panginoon. Amen ba? Talagang ang pag-ibig ng Panginoon ay higit pa sa kayamanang maaaring angkinin ng sanlibutan. Pero ang hirap, kaya nga sabi ng Panginoon, napakahirap daw sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos, mabuti pa ang kamelyo na makakapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ganun ba talaga kahirap? Hindi ganun kahirap kung tutuusin kasi ang dinidiyos nila nung mga sinasabi ng Panginoon ay ang kayamanan. You cannot serve two masters. You despise the other, you worship the other. Pag winorship ang kayamanan, talagang i-despise mo ang Diyos. Pero marami din namang mayayaman na dinispise ang wealth just to follow Jesus Christ. Yun lang sinasabi ng Panginoon sa context ng kausap niya na mayamang binata. Hindi niya po nila lahat. Amen ba? Pag yumaman kayo, hindi kayo kasama sa sinasabi ng Panginoon. Kasi alam na ng Panginoon yung puso natin. So, pansinin natin, he was wealthy. Paano siya yumaman? Sa kanyang trabaho, sa BIR, baka maka-online ito pala, baka masugod ako dito ng ano. I-tut nyo na lang yun mamaya, paki-edit ha, pag pinost nyo. Ganon. So napakayaman niya, kaya napakahirap para sa kanya yun. He despised, tapos sabihin mo, kaya ka naman yumaman dahil sa pagnanakaw mo, ganon ang tingin nila. So, ayan. Kaya, ang dami niya na-extort. Then, makita natin, eto na yung kasunod. He was determined to see Jesus. Ano una? Nagkaroon siya ng news. Tama? Nagkaroon siya ng pagkarinig, nagkaroon ng curiosity. He put that curiosity, tama ba? He put that curiosity into an action. And he was determined to see Jesus. Kaya nakikipagsiksikan siya. Maliit yung kanyang pisik. Kaya hindi niya rin maitulak yung mga tao dahil siya ang naitutulak palayo. Baka tinatakluban pa siya ng mga ayan, sa liit mo, diyan ka sa ilalim. But he was determined. Ano kaya gagawin ko para makita ko si Jesus? Hindi ako palapitin ng mga tao. Pinagtatabuyan nila ako. Ayaw nila akong lapitan. Ayaw akong bigyan ng chance.
Pero hindi ako titigil kahit ayaw nila akong bigyan chance. Hahanap ako ng paraan. Ganun siya ka-determined. Di ba tayo, pag talaga tayo ay gusto natin makilala sa Panginoon, gusto ko makasimba. Baha. Hindi bale, basta hindi ako malulunod, hanggang tuhod lang naman eh. Di ba ganon? Ngayon, pagpatak ng ulan, umaambon pa lang, umuulan. Misa pinagpe-pray pa na umulan ka para may excuse ako makapagsimba. Hello, totoo ba? Di, totoo nga. Minsan, ako, aminin ko minsan ganon. Sige, laksan mo pa ulan. Para hindi ako makapag-church. Pag tinanong ko, ay malakas po ang ulan. Tapos sasabihin, ako po ay asin ng sanlibutan. Na kapag nabasa, matutunaw. Kaya sa bahay na lang po ako. Grabe, no? Niliteral na asin. Hindi naman yung pagkatunaw, hindi yung panlasa ang sinasabi ng Panginoon. Diba? He was determined to see Jesus. Tayo ba determined? Yes. Sabihin nyo yes, kasi andito tayo kahit umuulan. Yes. Napilitan ako kasi sinundo ako ng L300 kanina. Hindi. Na bip-bip ng bip-bip si pastor, kaya wala akong magawa, kaya magmamadali. Hindi ganon. I know, hindi yun yung Talagang determined din kayo to pumunta ngayon. Amen ba? He was determined to see Jesus, no? He ran ahead. Kasi naglalakad ng Panginoon, pati ang crowd, sunod ng sunod. So ang ginawa niya, tumakbo sa palayo. Nakita ko, isang illustration. Alam niyo ba yung movie, para sa mga kaedad ko lang hindi na sa mga youngster, yung God Must Be Crazy. Natrap siya kasi nasusunog andito yung apoy. Susunog siya, takbo siya ng takbo, hindi na apoy. Ang ginawa niya, pumunta sa apoy, tapos tumakbo siya ng malayo-layo, sinindihan niya yung unahan niya. Alam niyo kung paano? Kasi pag habang papunta sa doon, namamatay na ang apoy, nakakatakbo siya, tapos pagdating niya doon, wala nang apoy nahahabol sa kanya kasi pinauna na niya. O, di ba strategy yon? Naisip ni Zaccheo yon, ayun ang strategy ko, takbo ko una. Hanap ako ng paraan. Nakakita siya ng sikomoro. Alam niyo ba, ang sikomoro ay katulad ng, ayon lang sa hindi ko pa nakikita to, sino nakakaalam ng kamachili? Ako lang din Ayun. Ayan, kailan natope, malapit doon sa naig doon, dami doon sa may malapit sa church. Noong bunga-bunga yun, nangunguha kami doon. Ewan ko, naisama ko si Joshua, yung kapatid ni Christopher. Masarap din yun, matamis. Ganon, matinik. Ang hirap akyatin, sasabit-sabit yung kanya mga silk na damit. Pero hindi niya inisip yon. Ang inisip niya, makita ko si Jesus. Hindi niya nangitiningnan, mayaman ako, baka masira yung damit ko, baka mapunit yung aking mamahaling kasuotan. Pagkakita niya sa sikomoro, di niya naisip kung sikomoro ba yan, o yan ba mangga, o ano man. Basta makita, ito yung opportunity ko makita sa Jesus, aakyat ako dito. Umakyat siya, ayun, ganun daw ang puno ng sikomoro eh. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang punong yan. Ang kinis. No, ang kinis, oh. Sana nga makapunta tayo dyan at akyatin din natin. Baka sakaling sa sikimoro natin makikita si Jesus. Ganon. So he climbed to see Jesus. Again, he rise above his obstacle. Inisip niya mga way na pwede niyang gawin to see Jesus. Just to see Jesus. Tayo ba? Gaano kalalim yung desire natin na makilala ang Panginoon? Saan ba natin siya makikilala? Sa Scripture, sa prayer, sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagdalo niyo sa pananambahan, at mismo sa inyong quiet time, makakausap ang Panginoon. So, umakyat tayo sa mga bagay na parang ang mahirap akyatin. Ano lang yon? Allegorical interpretation, ha? Pero alam ko, we have to rise above something for us really to see Jesus. Let us be determined to see Him. Then, pangatlo,
Ito naman yung para sa Panginoon. He was intentional to change Zacchaeus. At Jesus was intentional to change us. Amen? Hindi niya tayo tatawagin for nothing. We are called to be like Him. And He is intentional to make it happen in our lives. Basta nakita ng Panginoon what we are determined to do this and do this, God will honor this. Jesus will honor this. Ang sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nakita niyo yung urgency ng sinabi ng Panginoon? Samantalang, I do not know if it is God's plan talaga puntahan siya. But Zacchaeus' heart is an open house to welcome Jesus. Kaya sabi ni Lord, I will come to your house immediately. Hindi literal na bahay ang nakita ng Panginoon. Yung puso ni Zacchaeus, bukas na ang pintuan para patuloyin ng Panginoon. Tayo ba, kalahati pa lang ang pintuan, nakabukas? Kung katulad ng pintuan natin sa simbahan, paano kung katulad sa amin, pag sara-sara? Karamihan pintuan natin, ganun no? Isahan lang. O kalahati, or totally nakabukas na. Kasi, once na nakita ng Panginoon ang puso natin bukas, He will stay there. And He will tell you something that will make your mind change. And His presence will also make your heart change. Hindi naman binanggit niya kung ano pinag-usapan nila Pero bakit bigla si Zacchaeus tumayo? Wala naman binanggit dyan, oy Zacchaeus, isauli mo yung mga ninakaw mo. Di ba? Wala. The very fact that Jesus was present in His household, sabi ng Panginoon, today, salvation has come into this household. Because I have come to seek and save the lost. So, Jesus was intentional to change Zacchaeus. Then, ano nakita ng Panginoon kay Jesus? Kay Zacchaeus? The heart and mind prepared for change. Tayo po, ang puso ba natin isipan, handa nang magbago? O di ba, walang makasagot? Pero puntahan muna natin yung message nung nakaraan. We must be repentant for all the sins that we have committed. We must be humble to come to the Lord. We must be, kailangan nating labanan lahat ng obstacle para lalo tayo makalapit sa Panginoon. Alam niyo, ang isang obstacle natin, hindi man tayo katulad ni Zacchaeus, but we are short of our time. Kasi masyado tayong busy. Short of our commitment. Kasi ayaw natin i-commit ang sarili natin. Short of our dedication. Short of our devotion. Short of our desire. Talagang sobrang pandak tayo pagdating doon. Now, sabi ng Panginoon, anyway, pandak ka, may puno na pwede kang umakyat. You have to rise above our obstacles and difficulties. Nakita ng Panginoon, this Zacchaeus is an open house for me. And I must go to that house. Pag nakita ng Panginoon yon, hindi magtatagal lang 1 buwan, 3 buwan, may babaguhin na ang Panginoon sa atin. Kasi nga, araw lang Merong babaguhin ng Panginoon sa atin. At kapag nakita yon, yung pagbabago yon, damay ang buong sambahayan. Kasi magtataka sila, bakit ano nangyari kay nanay? Ano nangyari kay ate? Ano nangyari kay tatay? Bakit ibang-iba na siyang kumilos ngayon? Ibang-iba na siyang magsalita ngayon? Then the whole household will come to know the gospel of the Lord Jesus Christ. At yun din na magbabago sa kanila. Then, Jesus radically changed Zacchaeus. Sabi ni Zacchaeus, "Look, Lord, here
And now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Bakit nang iba yung pananaw niya sa kayamanan? Bakit ngayon kinukonsider na niya ang mahihirap? Na hindi niya naiisip na sobrang galit na galit sa kanya kahit ang mga mahirap at magsasaka dahil hindi niya mapalagpas na hindi magbibigay ng tax. Ngayon biglang pumasok sa isip niya ang mahihirap. At bigla niyang nalaman na mandaraya siya. May logic ba doon? Kailan nangyari yon? While where Jesus is in his house. While Jesus have a conversation with him. Hindi pinoint ng Panginoon na makasalanan ka sa Sakeo. Ang pinoint niya, mahal ka ng Diyos sa Sakeo. Di ba sabi ko sa inyo, ito yung pag-aaral na narinig ko lang din. Sabi niya, kapag ang bata ay nasa kanyang stage ng nagkakaroon na ng mga huwag daw ituro ang mali. Anak, bawal yan, huwag mong gawin yan, masama yan, bad yan. Ang ituro daw yung tama. Anak, ito ang gawin mo ha. Ituro ang tama kasi yun yung kasasanayan niya, yun yung kalalakihan niya. Hindi puro pagbabawal kasi ang tao habang pinagbabawalan, lalong ginagawa ang bawal na kanya. Alam niyo ba yon? Bawal magtapon ng basura, tambakan ng basura. Sabi ng pag-aaral, karamihan sa pagkakamali ng parents, they are teaching children not to do this, not to do this, not to do this. And eventually, the children are doing this and this and this. Why not? Nang ituro, anak, ito ang gawin mo. Ito ang magandang gawin natin. Ito ang gagawin natin. Lalaki sila na ginagawa daw yon. Hindi nila alam yung bawal. Ang ginagawa nila yung tama. The same story, nabanggit ko rin sa prayer meeting. Yung gustong-gusto kasi dahil lumalaganap ang mga peking dollars. So nakwento ko na rin to before. Mayroon ang ating pong Bangko Sentral ay nagkaroon ng representative sa Amerika, sa Bangko Sentral ng Amerika para alamin kung ano ang genuine currency na dollar. Pagdating sa Pilipinas noong after 3 months, pinatest siya, nilatag ang napakaraming uri ng ng currency ng dollar. Alam nyo, isa-isa niyang pinick up yung genuine. O paano mo na-determine? Wala po kaming kinalaman dyan sa sa peke. Ang pinag-aralan po namin ay ang genuine. Naku niya ibig sabihin? Yun daw ang dapat mangyari sa bahay. Ituro ang aral ni Kristo yung mga tama, wag yung bawal, wag yung mali. Kasi nabubuhay na nga tayo sa mali. Parang na-edify pa natin ang mali pag binabanggit pa natin ng paulit-ulit. So, ang itinuro ng Panginoon kay Sakeo, pagmamahal ng Diyos. I know that. Kasi yan din ang dumadating sa atin, di ba? Pagpapatawad ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pagmamahal, grasya, mercy ng Panginoon, yan ay tinuturo na salita ng Diyos sa atin. Kapag nakita natin yan, yan ang babago sa atin. Hindi sinasabi na makasalanan ka, kaya dapat ganito gawin mo, magbago ka kasi makasalanan ka. No. Ang sabi ng Panginoon, Sakeo, mahal na mahal ka ng Ama. Mahal na mahal kita, kaya ako kailangan pumunta sa bahay mo para iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal na to. At yung pagmamahal na binibigay ko sa iyo, ibahagi mo sa iba. Kaya nagkaroon siya ng knowledge of the poor to love them. At isauli ang mga ninakaw niya dahil doon lang niya na-realize na mali ang kanyang ginagawa. Nung malaman niyang mahal siya ng Diyos. Amen ba? Mahal tayo ng Panginoon. At ang pag-ibig niya ang magkukorek sa ating mga mistakes. Ang grace niya ang magkukorek, magpapalakas sa ating mga kahinaan. Yun ang bumago kay Sakeo. Kaya bigla-bigla siyang tumayo.
Kung kayo ay naandoon, maniniwala ba kayo? Bawa, isa kayo doon sa mahihirap. Sabi mo, yes! Hati tayo. Kunyari lang yan. Nagpapasikat lang yan kay Jesus. Nagpapasikat lang yan sa mga tao. Hindi natin alam kung ano nangyari. Pero ikinonfirm ng Panginoon, ha? Salvation has come into this household. That confirmation na totoo ang nangyaring pagbabago kay Zaccheo at willing siyang i-disburse ang lahat ng meron siya for the sake of his love to Jesus. Tayo ba? Willing ba natin i-disburse ang mga bagay-bagay? Cellphone, yung pagising natin sa morning, hello Facebook, hello Messenger, good morning, hello YouTube. Pwede ba na sabihin, hello Jesus, thank you for another day. Kaya ba natin? Hello Jesus, thank you Lord for this day. Binless niyo po ako ng maayos sa pagtulog. Kaya lang yung iba, hindi blessed na maayos sa pagtulog kasi puyat. Kasi hindi lang hello kay Facebook, nakipagkwentuhan ng magdamag. Nakipagsayawan kay YouTube ng magdamag. Nakipagsuntukan sa mga may mga power ng magdamag, nakipaglaban. Kaya paggising ng umaga, nangangalumata. Hindi masabing, hello Jesus, kundi, hello Facebook, meet ulit tayo mamaya. Iidlip lang ako. Yan ang nangyayari ngayon. Now, una, ano yung road to change? Be interested to Jesus. Pangalawa, gumawa tayo ng hakbang kahit may mga obstacle to see Jesus. Maging determined tayo makita ang Panginoon. Pag nakita ng Panginoon yung dalawang yan, He is intentional to change us. At radical. Magugulat ka nila, ay, hello Jesus na ako, hindi na hello Facebook. Di ba? Bubuksan mo yung cellphone mo, pero pupunta ka doon sa app ng Bible. Ano ba ang verse for today? Alam niyo, sinend ko niya yung verse for today, puro relationship. Hindi ko po sinasadya yun, nalabas doon sa app na inaano ko pero ang ganda, no? Talagang sunod-sunod. Na talagang tinuturo sa atin pa magmahal sa kapwa, mahalin ang kapatiran. Kasi yan yung bumago sa puso ng mga tao, yung pagmamahal ng Diyos. Yan yung babago sa puso natin. Nung dumating sa pagmamahal, ang pagmamahal kay Zaccheo, anong nagbago sa kanya? Natuto siya magmahal ng kapwa. Natuto siyang magmahal sa Diyos kasi hindi niya minahal ang Diyos, ang kayamanan. Na-change yung love niya sa God, sa kayamanan. Radical yun, di ba? Sinong gagawa noon? Kung kay mayaman, tapos andyan dumating si Jesus. Ay, so, hindi naman pupunta si Panginoon sa personal. Na. Pupunta yung magsishare ng gospel. At dala-dala niya si Jesus sa pamagitan ng mabuting balita. And then the Holy Spirit is already preparing your heart. Bago dumating ang mabuting balita, nakaredy na puso niyo, open door na siya, papasok na ang Word of God, maninirahan na si Yesu Cristo, then God will transform our inner being. Babaguhin niya yung pagkatao natin. Hanggang sa matututunan nating mahalin ang ating kapwa at sambahin ng Diyos ng higit sa lahat. Saan nagsimula? Desire to know Christ. I-desire natin si Panginoong Jesucristo. So, Jesus is intentional to change life for He came to seek and save the lost. So, ganun din po, maging intentional din po tayo na mahalin ang ating kapwa. Intentional na ibahagi si Jesus sa iba't ibang kaparaanan na kung anong gusto ng Panginoon. Sa mga classmate natin, share natin ng Panginoon. Natutuwa ako doon sa isang kapatira natin from Habalera. Talagang sabi niya, Pastor, talagang gusto ko i-share si Jesus. Kahit ganun yung sinasabi ng mga tao, nalulungkot siya, pero pinagpe-pray daw niya yung mga sinisharean niya. Di ba? Saan? Nagkakaroon na sila ng interest sa Panginoon.
At kapag nagkaroon tayo ng interest sa Panginoon, ang kasunod, interest ng Panginoon sa mga tao. Hello? Una, magkaroon muna tayo ng desire to know Christ. And once na dumarating na yung knowledge of Christ, ang ilalagay naman ng Panginoon, yung interest niya, ilalagay sa puso natin. Hello? Hindi na yung mga interest ng mga bagay sa sanlibutan. Kundi ang ilalagay na niya sa puso natin, yung kanyang interest para sa mga tao. Ano ba interest ng Panginoon sa mga tao? To seek and save the lost. Kaya nagulat yung mga tao nung tumayo si Sakeo at nagbago siya. Now, principle. Huwag nating iasa ang pagbabago sa ating sarili. Only God can change us. Only by the power of the Holy Spirit, transformation is inevitable. Hindi maiiwasan, hindi mo matatakasan kapag ang banal na Espiritu kumikilos sa iyo, magbabago tayo. And then, change start from hearing the news about Jesus. Doon talaga nag-start lahat yun eh. Yung pagbabago ni Sakeo. Nung marinig niya ang mga news about Jesus, nagkaroon siya ng curiosity. Unti-unting nagkaroon siya ng interest sa Panginoong Jesus. Gusto ko siya makilala. Gusto ko siya makita. Gusto ko siyang ma-meet. Siguro maybe that time also Jesus became popular na rin. No? Kasi sa dami ng nagpapatotoo. Pero he goes beyond that kasi kung popularity, ako gusto ko makakita ng mga artista pero hindi ako makikipagsiksikan para makita sila. Hindi sa totoo lang. Kahit andyan yan sa mall, di ba wala kayo dyan, dito ako sa bahay, tahimik ako. Totoo. Bakit may ganon, di ba? Pero kung wala kang ganong desire to see that person, wala kang pakialam sa kanila. Pero bakit may mga ganon tao? Kahit talagang magkabukol-bukol na, baka makita lang yung kanyang idolong artista, okay lang. Dapat kay Jesus natin ginagawa yun. Sa Panginoong Jesus. Talagang magsisikap tayo na makilala siya. No? Dahil marami ng patotoo na ginawa ang Diyos sa buhay ng mga tao. Marami ng patotoo na ginawa ang Diyos sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Let these people hear this news para sila din ay magkaroon ng curiosity about Jesus. Ganyan naman talaga yan. Actually, ganyan yun ng sa akin, sa nanay ko. Wala sa sinasabi tungkol sa Panginoon sa akin. Naririnig ko sa fellowship, sa bahay, Bible study. Yung pag nagpapatotoo siya, umiiyak siya. Tapos, nakita ko yung pagbabago. Talaga sa buhay niya, ibang-iba eh. Dati siyang sobrang magagalit eh. Mainit ng ulo, konting bagay, kasi alam ko may sakit siya, kaya gano'n. Hindi ko pa alam na hindi ko naintindihan dahil sa sakit. Ang inisip ko lang, masungit siya. Pero, kita ko talaga, umiiyak, ang ganda-ganda ng aura niya pag nagte-testimony siya, nasalamat sa Lord, ganito, ganyan, kahit mahirap ang buhay, kahit may sakit siya. And then one day, sabi niya, anak, punta ka sa fellowship. Gulat ako, wow. Yun ang gustong-gusto ko yung pumunta sa fellowship that time. Na unang pinigilan niya ako, huwag kang makapunta-punta dyan, kundi malilintikan ka. Ganon ang word niya sa akin. Tapos bigla niya sabihin sa akin, anak, punta ka sa fellowship. And through the fellowship, the gospel I heard. Tapos sinama na ako sa mga camp hanggang sa akong totoong realization. Di ba? Kung nanay ko masungit pa rin, hindi naman totoo yung sinasabi niya. Di ba? Binago rin siya ng Panginoon. Kaya ako nagkaroon ng curiosity na makilala ang Panginoon. Gusto makilala ang Lord. Kasi gusto ko rin mabago ng Panginoon. Lahat tayo gusto natin magbago. Meron ba tao dito ayaw magbago? Ba't tayo nandito sa simbahan? Ba't tayo pumunta dito kung ayaw natin magbago? We are here because we desire to be changed by the Lord Jesus Christ. The principle is trust Him to change us.
i-desire nating makilala siya. And another principle, there are obstacles that you need to hurdle towards the path of change. Hindi easy. Hindi madali ang daan ng pagbabago. But we need to hurdle it. Lundagan natin. Kung madapa, bangon. Di ba, alam niyo ba yung laro na yung running, pero tapos may bakod na tinatalunan? Naranasan ko yan, ako'y habulin ng aso. Ang taas ng bakod, di ko maintindihan paano ko nalundag. Talagang parang pwede na ako sumama sa Olympic na gano'n. Talaga wala. Barbed wire pa yung nilundagan ko. Grabe, kung sumabit ako doon. Para mas matindi pang kagat ng aso ang inabot ko. Habulin ako ng 3 ang lalaking aso. Nalundag ko yon. Dahil sa, ano tawag doon? Dahil sa adrenaline. Ayan. So, we need the adrenaline of the Holy Spirit to hurdle obstacle to our road to change. Number 1, pride natin. Number 1 yan Pride natin. Kailangan nating lundagan. Lagpasan. Ilagay sa ibaba ang pride. Hayaan yung itaas tayo ng Panginoon. Kasi siya, mayaman. Bakit mag-aaksaya ako ng panahon na umakyat sa Sycamore para lang makita siya? Pero because of the desire to know Jesus Christ, He overcome that. Ano ba yung mga obstacle natin, mga kapatid? Ano yung mga humahadlang para tayo magbago o baguhin ng Diyos? Submit natin kay Christ. First, let us be interested on Him. Let us hear the news about Him. Read the Scripture. Pray. Kasi diyan mangungusap ang Panginoon. So, application, by taking our attention and response to the teaching and instruction of Jesus, change is inevitable. Amen ba? Kung tatanggapin natin at magkakaroon tayo ng pagtutuon at magre-respond tayo sa turo ng Panginoong Jesucristo, hindi maiiwasan ng pagbabago. Hindi na mahirap para sa atin kasi ang Diyos ang babago sa atin. Ang kailangan natin makinig sa turo ng Panginoon, isa pamuhay ang kanyang mga, mag-respond tayo sa teaching ng Panginoon, natural nang mangyayari ang change. Hindi tayo mag-i-struggle. Then, ano ang mga hakbang? Ito yung application. Ano ang mga hakbang na nais mong gawin intentionally upang bihigyang pahintulot ang Diyos na baguhin ka? Tayo makakasagot niyan. Pwede ka maglista. Lord, ang unang hakbang ko sana ay matuto ako magpakumbaba. Masyado ako mataas. Lord, pag nagsasalita ako, maraming natutisod. Turuan niyo po ako magsalita ng tama. Lord, pwede tayo maglista sa aplikasyon kasi ang mapapakinggan natin kung hindi naman natin ilalapat sa buhay, hearsay lang siya. Tama ba? Pero kung ilalapat natin sa buhay, legit siya. Ano ang mga hakbang na nais mong gawin intentionally upang bigyang pahintulot ang Diyos na baguhin ka? Bigyan natin ng kapahintulutan ng Diyos na baguhin tayo. Kasi yan talaga yung gusto niya. Yan ang kalooban niya. That we become like His Son, Jesus Christ. So, pag-uwi sa bahay, pwede nyo ilista. Kung marami, isa-isa lang. Hindi makukuha ng isang upuan. O, this week, ito yung aking ibabargain sa Panginoon. Ito yung i-hurdle ko. Next week, ito naman yung aking obstacle na i-hurdle. Pagdating nyo ng katapusan ng June, transformed person ka na. Binago ka na ng Panginoon. Kaya kung gusto natin yon, then let it be. Tularan natin si
si Zacchaeus. Because Jesus is intentional in changing us. Let us pray. Panginoon, salamat po sa message namin na totoo na kung talagang kami ay nagmamahal sa inyo, ay magsisisi po kami ng aming mga pagkakasala. At kasunod ng aming mga pagsisisi, ang desire naming makilala kayo, sapagkat kayo po ang pinagkakatiwalaan naming may kapangyarihan, may kakayanan, nasa inyong lahat ng resources for us to be transformed in the likeness of you, Lord Jesus Christ. Wala po kaming kakayanan na baguhin ang aming sarili. All we have to do is to respond sa salita po ninyo. Acknowledge your presence, acknowledge your word, and in response to your word, sapagkat kayo may kapangyarihan. Lord, salamat po sa mensahe namin sa umagang ito na ang buhay ni Zacchaeus ay naging bukas na pintuan at kayo'y nanahan sa kanya. At sa pananahan nyo, nagkaroon siya ng radical change. Alam namin na nananahan na po kayo sa amin sa pamagitan ng Espiritu. And dalangin namin ay patuloy na maging bukas ang aming puso upang kayo ang kumilos at kami ay magbabago. Salamat po, Diyos. Amen. So sa huli, gawin mo na ang mga hakbang na ito. Now na. Salamat po sa Panginoon.